Ipatutupad na sa darating na June 8 ang 3-term school calendar sa mga pampublikong paaralan. Tinalakay din sa Kamara ang ilang dapat ayusin sa pagpatupad nito para sa buong school year. May report si Vel Custodio. Nakatakda ng ipatupad ang 3-term school calendar sa mga pampublikong paaralan sa darating na pasukan sa June 8 o sa pagsisimula ng school year 2026 to 2027. Pero mungkahi ng ilang mga grupo ng mga guro na huwag munang ipatupad ang 3-term school calendar para sa mas mahaba pang panahon ng paghahanda at pagsasaayos ng implementasyon nito. Hanggat maaari po sana ay i-halt natin implementation, magkaroon tayo ng malawak na piloting system po nito, no, for this school year. Kasi marami talaga kailangang ihanda po no, at pinaka-importanting ihanda po yung ating mga guro. Bukod kasi rito, marami pang programa ang kagawaran ng edukasyon na kailangan pang isaayos, kagaya ng pagpapaunlad ng competency ng mga mag-aaral, learning materials, teaching load ng mga guro, na sinabayan pa ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Batay kasi sa tala ng DepEd, 88% ng mga incoming grade 11 ang kailangan pa rin ng gabay sa pagbabasa. Pero kung titingnan po natin talaga, yung core na issues dito ay tungkol dun sa kalidad ng edukasyon. End of the day, whether 3 semesters tayo o 4 quarters ang ipatutupad ng DepEd, base sa sarili nilang assessment, napakaraming estudyante ang sinasabi nila na walang reading comprehension. Kailangang tignan muli itong K-12. Of course, in terms of incentives, kailangan yung salary ng teachers. Matagal na nating demand ay gawing 50,000 entry level. Kailangan yung sapat na bilang ng mga teachers, kailangan bumalik sa mga libro, at kailangan maging makatotohanan yung mga evaluation, yung mga test at mga grades. Bukod dito, isa rin sa mga pangunahing tinalakay sa pagdinig ay ang budget of work o ang dokumento na nag-i-schedule ang learning competency standards sa kailangang makamit sa isang school year. Kung dati ay tinitignan ito sa kada quarter, ngayon ay ibibigay na ang buong budget of work para sa isang buong school year. So we allowed teachers should be allowed to use summative assessments that they designed. Ayon sa DepEd, dapat ang mga guro ang gumagawa ng summative assessments at final examination batay sa kanilang naituro o na-cover sa isang term bilang bahagi ng decentralization. Habang ang National Achievement Test o NAT naman ang magsisilbing standard exam. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, dapat linawin ang guidelines at standards ng budget of work na dapat matapos sa isang school year para maging tugma ang tinuturo ng mga guro sa mga mag-aaral para sa NAT sa kabila ng flexibility nito. Sinabi ng chair ng komite na dapat maging tapat ang DepEd kung hindi nila kaya ang sabay-sabay na adjustments at amyenda sa sistema ng edukasyon para hindi maging half-baked ang mga programa para sa edukasyon. DepEd should speak for itself. Alam na rin nila naman yung problema. So, kaysa sumusunod sila sa lahat ng polisiyang maririnig nila o lahat ng suggestion. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.